Disiplina ang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Hindi sapat ang motivation o willpower dahil mabilis itong nauubos. Ang disiplina ang nagbibigay ng consistency kahit mahirap, kahit walang nakatingin. Kapag ginawa nating lifestyle ang disiplina, nagiging natural na ugali ang tamang pagpili sa pagkain, trabaho, relasyon at pangarap. Hindi ito sakripisyo, kundi pamumuhay na may direksyon. Ang librong ito ay gabay para gawing ugat ng ating pagkatao ang disiplina, mula sa mindset, katawan, isip, emotion, hanggang legacy. Sa huli, ang buhay na may disiplina ay buhay na may tagumpay. Kung handa ka na, simulan na natin. Chapter 1. Ang ugat ng disiplina. Ano ang tunay na kahulugan ng disiplina? Kapag naririnig natin ang salitang disiplina, madalas itong naiugnay sa mahigpit na patakaran, parusa o kontrol. Para bang ito ay isang bagay na ipinapataw mula sa labas, mula sa guro, magulang o boss. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa utos. Ang tunay na kahulugan nito ay ang kakayahan nating pamahalaan ng sarili, kahit walang nakatingin, kahit walang naguutos. Disiplina ay ang kusang loob na pagpili ng tama, kahit mahirap, kahit hindi komportable. Ito ang kakayahang ipagpaliban ang pansamantalang kasiyahan para sa mas malaking layunin. Sa madaling salita, disiplina ang tulay mula sa pangarap tungo sa realidad. Kung motivation ang nagsisindi ng apoy, disiplina ang nagpapanatili ng apoy na iyon. Hindi ito nakadepende sa damdamin o sitwasyon. Kahit pagod, kahit walang gana, kahit walang pumapalakpak, ang taong may disiplina ay gumagalaw pa rin. Pagkakaiba ng motivation versus discipline. Maraming tao ang umaasa sa motivation. Kapag inspired, gumagalaw. Kapag may magandang kanta, nakaka-energize. Kapag may bagong goal, biglang ganado. Ngunit pansamantala lang ang motivation. Para itong hangin, dumadating, umaalis, minsan malakas, minsan mahina. Samantalang ang disiplina ay parang ugat ng puno. Hindi ito nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit matibay ang puno kahit may bagyo. Kung motivation ang nagbibigay ng simula, disiplina ang nagbibigay ng continuity. Motivation, nakabase sa emotion, panlabas na inspiration o situation. Disiplina, nakabase sa decision, commitment at sistema. Isipin natin ang isang estudyante. Kapag may exam bukas, biglang motivated mag-aral. Pero kung walang exam, balik sa cellphone at procrastination. Ang motivated na estudyante ay nag-aaral kapag may dahilan. Ang disiplinadong estudyante ay nag-aaral kahit walang deadline, dahil alam niyang ang kaalaman ay puhunan para sa kinabukasan. Bakit hindi sapat ang willpower lamang? Maraming nagsasabi, kaya ko to, malakas ang willpower ko. Ngunit ang katotohanan, ang willpower ay parang baterya, nauubos. Kapag araw-araw umaasa lang tayo sa lakas ng loob, darating ang oras na mapapagod tayo. Halimbawa, gusto mong mag-diet. Sa unang linggo, kaya mong tiisin ang fast food. Pero kapag stress ka, kapag may handaan, kapag may kaibigan na nagyaya, biglang nauubos ang willpower. Doon pumapasok ang kahalagahan ng disiplina. Disiplina ay hindi nakadepende sa damdamin. Ito ay nakadepende sa sistema. Kung may routine ka, kung may malinaw na plano, hindi mo na kailangang magdesisyon araw-araw. Ang disiplina ay nagiging automatic. Isang magandang halimbawa ang mga atleta. Hindi sila araw-araw motivated. Pero dahil may training schedule, sinusunod nila ito kahit anong mangyari. Hindi sila umaasa sa willpower. Umaasa sila sa disiplina. Disiplina bilang ugat ng tagumpay. Kung titingnan natin ang mga matagumpay na tao, entrepreneur, atleta, artist, or leader, lahat sila may isang bagay na pare-pareho, disiplina. Hindi palaging sila ang pinakamatalino, pinakamagaling, o pinakamayaman. Pero sila ang pinaka-consistent.
Ang manunulat na araw-araw nagsusulat kahit walang inspirasyon, siya ang nakakatapos ng libro. Ang negosyanteng araw-araw nagbubukas ng tindahan kahit mahina ang benta, siya ang nakakatayo ng brand. Ang empleyadong araw-araw nag-aaral ng bagong skill, siya ang napopromote. Hindi aksidente ang tagumpay, ito ay bunga ng disiplina. Disiplina at ang ating kultura. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang salitang bahala na, para bang umaasa tayo sa swerte o pagkakataon. Ngunit kung gusto nating baguhin ang buhay natin, hindi sapat ang bahala na. Kailangan natin ng disiplina. Disiplina ang dahilan kung bakit ang isang OFW ay nakakapag-ipon kahit malayo sa pamilya. Disiplina ang dahilan kung bakit ang isang estudyante mula sa probinsya ay nakakatapos ng kursong mahirap. Disiplina ang dahilan kung bakit ang isang simpleng tao ay nagiging inspiration sa komunidad. Mga practical na halimbawa. Pag-aaral. Hindi sapat na mag-aral lang kapag may exam. Ang disiplina ay araw-araw na pagbabasa kahit 30 minuto lang. Kalusugan, hindi sapat na mag-exercise lang kapag gusto mong pumayat. Ang disiplina ay regular na workout kahit walang nakatingin. Trabaho, hindi sapat na magtrabaho lang kapag may boss. Ang disiplina ay paggawa ng tama kahit walang nagmo-monitor. Ang disiplina bilang panloob na lakas. Kapag may disiplina tayo, hindi tayo madaling matalo ng tukso, hindi tayo madaling matalo ng pagod, hindi tayo madaling matalo ng negatibong emosyon. Disiplina ang nagbibigay ng inner strength. Kapag may disiplina, kahit mahirap, kaya natin. Kahit walang sumusuporta, tuloy tayo. Kahit walang nakakaintindi, hindi tayo tumitigil. Conclusion. Ang ugat ng disiplina ay hindi nasa labas. Nasa loob natin. Hindi ito tungkol sa parusa o control. Ito ay tungkol sa pagpili ng tama, araw-araw, kahit mahirap. Motivation ang simula, willpower ang pansamantalang lakas, pero disiplina ang tunay na ugat ng tagumpay. Kung gusto nating gawing lifestyle ang disiplina, kailangan muna nating maunawaan ang ugat nito. Disiplina ang pundasyon ng lahat ng pagbabago. Kapag ito ay nakaugat sa ating pagkatao, kahit anong bagyo, kahit anong tukso, kahit anong hirap, hindi tayo matitinag. Chapter 2. Mindset Shift. Disiplina bilang lifestyle. Pagbabago ng pananaw mula sa sakripisyo tungo sa pamumuhay. Kapag naririnig natin ang salitang disiplina, madalas itong naiisip bilang sakripisyo, pagtitiis, pag-iwas, o paglimita sa sarili. Para bang ito ay isang bagay na nakakapagod, mabigat, at minsan ay parang parusa. Ngunit kung gusto nating gawing lifestyle ang disiplina, kailangan nating baguhin ang pananaw. Disiplina ay hindi dapat tingnan bilang sakripisyo, kundi bilang pamumuhay. Kapag ang disiplina ay nakaugat sa ating araw-araw na routine, hindi na ito mabigat. Nagiging natural na bahagi na ito ng ating pagkatao. Isipin natin ang isang taong nag-ehersisyo araw-araw. Sa simula, mahirap gumising ng maaga, mahirap mag-jogging, mahirap magbuhat, pero kapag naging bahagi na ito ng lifestyle, hindi na siya nag-iisip kung gagawin na ba o hindi. Automatic na. Hindi na sakripisyo, kundi pamumuhay. Ang mindset shift na ito ang susi. Kapag ang disiplina ay nakikita natin bilang investment sa sarili, hindi na ito nakakapagod. Nagiging masaya, nagiging rewarding, nagiging natural. Pagkilala sa mga limiting beliefs. Isa sa pinakamalaking hadlang sa disiplina ay ang tinatawag na limiting beliefs. Ito ang mga paniniwala na pumipigil sa atin na magbago. Hindi ako disiplinado, tamad talaga ako. Hindi ko kaya, mahina ang willpower ko. Hindi para sa akin ang consistent na routine. Kapag naniniwala tayo sa mga ito, nagiging self-fulfilling prophecy. Kapag iniisip natin na tamad tayo, mas lalo tayong nagiging tamad. Kapag iniisip natin na mahina tayo, mas lalo tayong sumusuko.
Kaya mahalaga ang mindset shift. Kailangan nating palitan ang limiting beliefs ng empowering beliefs. Kaya kong maging disiplinado kahit maliit na hakbang. Hindi kailangan ng perfect willpower, kailangan lang ng consistency. Ang disiplina ay natututunan, hindi ipinanganak. Kapag binago natin ang paniniwala natin, nagbabago ang kilos natin. Kapag naniniwala tayong kaya natin, mas nagiging bukas tayo sa pagbabago. Paano gawing natural na ugali ang disiplina? Ang disiplina ay hindi dapat nakadepende sa motivation. Hindi rin dapat nakadepende sa willpower. Ang disiplina ay dapat nakadepende sa system. Gumawa ng routine. Kapag may routine tayo, hindi na natin kailangang magdesisyon araw-araw. Halimbawa, kung ang routine mo ay magbasa ng 20 minuto bago matulog, hindi mo na iisipin kung magbabasa ka ba o hindi. Automatic na. Mag-set ng environment. Ang environment ay malaking factor sa disiplina. Kung gusto mong mag-diet, huwag mong ilagay ang junk food sa bahay. Kung gusto mong mag-aral, huwag mong ilagay ang cellphone sa tabi mo. Kapag ang environment ay nakaayon sa goal mo, mas madali ang disiplina. Simulan sa maliit, hindi kailangan ng malalaking hakbang agad. Kapag gusto mong mag-exercise, magsimula sa 10 minuto lang. Kapag gusto mong magbasa, magsimula sa 5 pahina lang. Kapag maliit ang hakbang, mas madaling maging consistent. Gawing identity-based. Ang pinakamalakas na disiplina ay nakabase sa identity. Kapag iniisip mo na, ako ay isang disiplinadong tao, mas nagiging natural ang kilos mo. Hindi na ito tungkol sa gagawin mo, kundi tungkol sa kung sino ka. Disiplina. Bilang lifestyle, mga halimbawa, pagkain. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi na ito diet na pansamantala. Ito ay healthy eating na natural na routine. Pag-aaral. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi na ito cramming tuwing exam. Ito ay daily learning na natural na ugali. Trabaho. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi na ito overtime tuwing deadline. Ito ay consistent productivity na natural na sistema. Ang psychology ng mindset shift. Ayon sa mga psychologist, ang pagbabago ng ugali ay nagsisimula sa pagbabago ng pananaw. Kapag nakikita natin ang disiplina bilang sakripisyo, mabilis tayong sumusuko. Pero kapag nakikita natin ito bilang lifestyle, mas nagiging sustainable. Isang magandang halimbawa ang mga taong nagiging successful sa fitness. Hindi sila nagda-diet lang para pumayat. Ginagawa nilang lifestyle ang healthy eating at exercise. Kaya kahit matapos ang diet program, tuloy pa rin ang routine nila. Disiplina at self-identity. Kapag ang disiplina ay nakabase sa identity, mas nagiging matibay. Halimbawa, kung iniisip mo na ako ay isang runner, mas natural na mag-jogging ka araw-araw. Kung iniisip mo na ako ay isang learner, mas natural na magbasa ka araw-araw. Kung iniisip mo na ako ay isang disiplinadong tao, mas natural na gumawa ka ng tama araw-araw. Ang identity-based discipline ay mas matibay kaysa motivation-based discipline dahil hindi ito nakadepende sa damdamin kundi sa pagkatao. Mga practical na estratehiya. Habit stacking idikit ang bagong habit sa existing habit. Halimbawa, pagkatapos mong magkape, magbasa ng 5 pahina. Implementation intentions. Gumawa ng malinaw na plano. Kapag alas 7 ng umaga, magjo-jogging ako sa park. Accountability. Maghanap ng kaibigan o grupo na magmo-monitor sa iyo. Kapag may accountability, mas nagiging consistent. Reward system. Bigyan ng sarili ng maliit na reward kapag nagawa ang habit. Kapag may reward, mas nagiging masaya ang disiplina. Disiplina. Bilang pamumuhay, hindi pansamantala. Kapag ang disiplina ay lifestyle, hindi na ito project na may deadline. Hindi na ito challenge na may katapusan. Ito ay pamumuhay na walang hangganan. Halimbawa, kung ang goal mo ay pumayat,
Hindi dapat matapos ang disiplina kapag na-achieve mo na ang timbang. Dapat tuloy-tuloy ang healthy lifestyle. Kung ang goal mo ay makapasa sa exam, hindi dapat matapos ang disiplina kapag nakapasa ka na. Dapat tuloy-tuloy ang learning. Conclusion. Ang mindset shift mula sakripisyo tungo sa pamumuhay ang susi para gawing lifestyle ang disiplina. Kapag binago natin ang pananaw, binabago natin ang kilos. Kapag binago natin ang limiting beliefs, binabago natin ang identity. Disiplina ay hindi pansamantalang sakripisyo. Ito ay pangmatagalang pamumuhay. Kapag ito ay naging lifestyle, hindi na natin kailangang pilitin ang sarili. Nagiging natural na ugali, nagiging bahagi ng pagkatao, nagiging tulay sa pangmatagalang tagumpay. Chapter 3. Maliit na hakbang, malaking epekto. Ang kapangyarihan ng maliit na ugali. Maraming tao ang naniniwala na para magtagumpay, kailangan ng malalaking hakbang, grand gestures, big sacrifices, o extraordinary effort. Ngunit kung titingnan natin ang tunay na kwento ng tagumpay, makikita natin na hindi ito palaging tungkol sa malalaking bagay. Madalas, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Isipin natin ang isang patak ng tubig. Kapag tiningnan mo, parang wala itong epekto. Ngunit kapag paulit-ulit itong bumabagsak sa bato, unti-unti nitong binabago ang anyo ng bato. Ganito rin ang disiplina. Ang maliit na ugali kapag consistent ay nagdudulot ng malaking epekto. Micro-disciplines bilang foundation ng lifestyle. Ang tinatawag na micro-disciplines ay mga maliliit na gawain na tila walang halaga sa simula, pero kapag pinagsama-sama, nagiging pundasyon ng lifestyle. Pagigising ng maaga, hindi ito tungkol sa oras lang, kundi sa mindset na inuuna ang araw. Pag-inom ng tubig sa umaga, simpleng habit, pero nakakaapekto sa energy at clarity. Pagbasa ng ilang pahina araw-araw, hindi agad makikita ang epekto, pero sa loob ng isang taon, daan-daang pahina na ang natapos. Pag-iwas sa procrastination sa maliliit na bagay. Kapag natutunan mong tapusin agad ang maliit na gawain, mas nagiging natural ang pagiging productive. Ang micro-disciplines ay parang maliliit na bricks. Kapag isa lang, hindi mo mararamdaman. Pero kapag pinagsama-sama, nakakapagpatayo ng matibay na pader. Case studies ng simpleng consistency. Case study 1. Juan, ang estudyante mula probinsya. Si Juan ay hindi honor student. Hindi rin siya pinakamatalino sa klase. Pero araw-araw, nagbabasa siya ng 20 minuto kahit walang exam. Sa loob ng 4 na taon, nakatapos siya ng libu-libong pahina. Ang resulta, siya ang naging top performer sa board exam. Hindi dahil sa biglang sipag, kundi dahil sa maliit na consistency. Case Study 2. Maria, ang working mom. Si Maria ay may 3 anak at full-time job. Wala siyang oras para sa Grand Fitness program. Pero araw-araw, naglalakad siya ng 15 minuto. Sa loob ng 1 taon, bumaba ang timbang niya ng 10 kilo. Hindi siya nag-diet ng extreme, hindi siya nag-gym ng matindi. Ang sikreto niya, maliit na hakbang, araw-araw. Case Study 3. Pedro, ang entrepreneur. Si Pedro ay nagsimula ng maliit na sari-sari store. Araw-araw, nagtatabi siya ng 50 piso mula sa kita. Sa simula, parang walang epekto. Pero sa loob ng 5 taon, nakapag-ipon siya ng malaking puhunan. Ngayon, meron na siyang mini grocery. Ang sikreto niya, maliit na ipon, consistent na disiplina. Bakit malakas ang epekto ng maliit na hakbang? Madaling simulan. Kapag maliit ang hakbang, hindi nakakatakot. Hindi mo kailangan ng malaking willpower. Madaling i-sustain. Dahil hindi mabigat, mas madaling maging consistent. Nagiging automatic. Kapag paulit-ulit, nagiging habit. Kapag habit, hindi na kailangan ng motivation. Compounding effect. Ang maliit na hakbang ay nagiging malaki dahil sa compounding.
Parang interest sa bangko, unti-unti, pero lumalaki. Ang psychology ng small habits. Ayon sa behavioral science, ang utak natin ay mas madaling tumanggap ng maliit na pagbabago kaysa malaki. Kapag sobrang laki ng goal, natatakot tayo, napapagod tayo, at madali tayong sumusuko. Pero kapag maliit lang, mas nagiging sustainable. Halimbawa, kung gusto mong mag-exercise, huwag agad mag-commit sa 1 oras araw-araw. Simulan sa 10 minuto. Kapag nasanay ka na, dagdagan mo. Ang utak ay mas komportable sa gradual change kaysa biglang pagbabago. Mga practical na micro-disciplines. Morning routine. Gumising ng 15 minuto mas maaga para mag-meditate o magbasa. Financial discipline. Magtabi ng maliit na halaga araw-araw, kahit 20 piso lang. Learning discipline, mag-aral ng isang bagong word o concept kada araw. Health discipline, uminom ng tubig bago kape, maglakad ng 10 minuto pagkatapos kumain. Work discipline. Tapusin agad ang 5 minutong task imbes na ipagpaliban. Ang epekto ng consistency. Kapag consistent tayo sa maliit na hakbang, nagbabago ang identity natin. Hindi na tayo nakikita bilang taong tamad o inconsistent. Nakikita na tayo bilang taong disiplinado. Halimbawa, kung araw-araw nagbabasa ka ng 5 pahina, sa loob ng 1 taon, nakatapos ka ng 1,800 pahina. Ibig sabihin, ilang libro na ang natapos mo. Hindi dahil sa biglang sipag, kundi dahil sa maliit na consistency. Disiplina at long-term vision. Ang maliit na hakbang ay hindi lang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa long-term vision. Kapag araw-araw nag-iipon ka ng maliit, sa hinaharap, malaki ang puhunan mo. Kapag araw-araw nag-aaral ka ng maliit, sa hinaharap, malaki ang kaalaman mo. Kapag araw-araw nag-eehersisyo ka ng maliit, sa hinaharap, malakas ang katawan mo. Ang disiplina ay hindi sprint. Ito ay marathon. At sa marathon, hindi kailangan ng biglang bilis. Kailangan ng steady pace. Mga hamon at paano ito malalampasan? Boredom. Dahil maliit ang hakbang, minsan nakakabore. Solusyon, gawing masaya, i-track ang progress. Procrastination. Minsan iniisip natin, maliit lang naman, pwedeng bukas na. Solusyon. Gawin agad, huwag ipagpaliban. Lack of visible results. Dahil maliit, minsan hindi agad nakikita ang epekto. Solusyon. Magtiwala sa proseso. Tandaan ang compounding effect. Conclusion. Ang maliit na hakbang ay hindi maliit kapag consistent. Ito ang ugat ng malalaking pagbabago. Ang micro-disciplines ay parang maliliit na binhi. Kapag itinanim araw-araw, nagiging malaking puno. Kung gusto nating gawing lifestyle ang disiplina, huwag tayong maghanap ng grand gestures. Hanapin natin ang maliit na hakbang na kaya nating gawin araw-araw. Dahil sa huli, hindi ang laki ng hakbang ang mahalaga, kundi ang consistency ng bawat hakbang. Disiplina ay hindi tungkol sa biglang pagbabago. Ito ay tungkol sa maliit na hakbang araw-araw na nagiging malaking epekto sa ating buhay. Chapter 4. Disiplina sa katawan. Routine sa pagkain, ehersisyo, at tulog. Kung pag-uusapan natin ang disiplina, hindi pwedeng ihiwalay ang katawan. Ang ating physical health ang pundasyon ng lahat ng ginagawa natin. Kapag mahina ang katawan, mahina rin ang isip, mahina ang emosyon, at mahina ang productivity. Kaya mahalaga na ang disiplina ay magsimula sa ating physical routines. Pagkain, ehersisyo, at tulog. Pagkain. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa kasiyahan o panandali ang ginhawa. Ito ay gasolina ng katawan. Kapag mali ang kinakain natin, parang nilalagyan natin ng maling fuel ang makina. Ang disiplina sa pagkain ay hindi crash diet o extreme fasting. Ito ay conscious choice na piliin ang mas masustansya kaysa sa mas madali. Halimbawa, imbes na soft drinks, tubig. Imbes na fast food, lutong bahay. Imbes na sobra-sobrang kanin, tamang portion.
ehersisyo. Hindi kailangan ng mamahaling gym membership para maging disiplinado sa katawan. Ang kailangan ay consistency. Kahit simpleng stretching, brisk walking o push-ups sa bahay, malaki ang epekto kapag araw-araw ginagawa. Ang disiplina sa ehersisyo ay hindi tungkol sa pagiging bodybuilder, kundi tungkol sa pagiging functional, malakas, masigla, at handa sa pang-araw-araw na gawain. Tulog. Madalas nating minamaliit ang tulog. Iniisip natin na kaya nating magtrabaho ng kulang sa tulog basta may kape. Pero ang totoo, ang kulang sa tulog ay parang utang na lumalaki. Kapag hindi natin binabayaran, bumabagsak ang katawan at isip. Ang disiplina sa tulog ay hindi luxury, kundi necessity. Kapag consistent ang oras ng pagtulog at paggising, mas malinaw ang isip, mas mataas ang energy, mas matibay ang katawan. Pag-aalaga ng kalusugan bilang disiplina. Ang kalusugan ay hindi aksidente. Hindi ito basta-basta ibinibigay. Ito ay pinapanatili sa pamamagitan ng disiplina. Preventive care. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga kapag may sakit. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa sakit. Regular check-up, tamang pagkain, sapat na ehersisyo, lahat ito ay preventive measures. Daily habits. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang araw ng detox o isang linggo ng diet. Nakukuha ito sa araw-araw na disiplina. Self-respect. Kapag inaalagaan natin ang katawan, ipinapakita natin ang respeto sa sarili. Ang disiplina sa kalusugan ay hindi parusa, kundi pagmamahal sa sarili. Paano nakakaapekto ang physical discipline sa mental clarity? Kapag disiplinado ang katawan, mas malinaw ang isip. Kapag tama ang tulog, mas mabilis mag-isip. Kapag tama ang pagkain, mas matalas ang focus. Kapag regular ang ehersisyo, mas mataas ang energy. Isang halimbawa, ang isang estudyante na kulang sa tulog ay hirap mag-concentrate. Kahit gaano siya ka-motivated, bumabagsak ang performance niya. Pero kapag may disiplina sa tulog, mas malinaw ang utak, mas mabilis ang comprehension, mas mataas ang retention. Ganito rin sa trabaho. Ang empleyado na kulang sa tulog at puro fast food ang kinakain ay madaling mag-burnout. Pero ang empleyado na may disiplina sa katawan ay mas productive, mas creative, mas resilient. Mga practical na estratehiya. Meal planning. Gumawa ng weekly plan para sa pagkain. Kapag nakaplano, mas madali ang disiplina. Exercise scheduling. Mag-set ng specific time para sa ehersisyo. Kapag nakaschedule, mas nagiging routine. Sleep hygiene. Gumawa ng bedtime routine. Iwas gadgets bago matulog, dim lights, relaxation. Tracking progress. Gumamit ng journal o app para i-track ang pagkain, exercise at tulog. Kapag nakikita ang progress, mas nagiging motivated. Case studies ng physical discipline. Case study 1. Liza, ang call center agent. Si Liza ay sanay sa night shift. Madalas kulang sa tulog, madalas fast food ang kinakain. Pero nang nag-decide siyang baguhin ang lifestyle, nagsimula siya sa maliit na hakbang. Pagtulog ng tamang oras kahit off-duty, pagbaon ng lutong bahay, at 20 minuto na stretching bago magtrabaho. Sa loob ng 6 na buwan, bumaba ang stress level niya, tumaas ang energy, at naging mas productive siya sa trabaho. Case study 2. Roberto, ang construction worker. Si Roberto ay araw-araw exposed sa mabigat na trabaho. Madalas iniisip niya na sapat na ang physical activity sa site. Pero nang simulan niyang mag-jogging tuwing umaga at magbawas ng alak, napansin niyang mas tumibay ang katawan niya. Mas mabilis siyang nakaka-recover, mas matibay ang stamina, at mas malinaw ang isip. Case study 3. Ana, ang teacher si Ana ay madalas nag-overtime sa lesson planning. Kulang sa tulog, kulang sa exercise. Pero nang simulan niyang maglakad papunta sa school imbes na sumakay ng jeep,
at magbasa ng libro bago matulog imbes na cellphone, naging mas kalmado siya, mas malinaw ang isip at mas masaya sa pagtuturo. Disiplina sa katawan at emotional stability. Kapag malusog ang katawan, mas madali ring kontrolin ang emosyon. Kapag kulang sa tulog, mas madaling magalit. Kapag mali ang pagkain, mas madaling ma-stress. Kapag walang exercise, mas madaling ma-depress. Ang physical discipline ay hindi lang tungkol sa muscles o timbang. Ito ay tungkol sa emotional regulation. Kapag malusog ang katawan, mas kalmado ang isip, mas stable ang emosyon. Disiplina sa katawan bilang legacy. Kapag inaalagaan natin ang katawan, hindi lang tayo ang nakikinabang. Nakikita ito ng pamilya, ng anak, ng kaibigan. Nagiging inspirasyon tayo. Halimbawa, ang magulang na disiplinado sa pagkain at exercise ay nagiging role model sa anak. Ang leader na disiplinado sa tulog at health ay nagiging inspiration sa team. Ang simpleng tao na may healthy lifestyle ay nagiging motivation sa komunidad. Conclusion: ang disiplina sa katawan ay hindi luxury. Ito ay necessity. Kapag disiplinado ang katawan, mas malinaw ang isip, mas stable ang emosyon, mas productive ang trabaho. Ang pagkain, ehersisyo, at tulog ay hindi dapat tingnan bilang sakripisyo. Ito ay pamumuhay. Kapag naging lifestyle ang physical discipline, nagiging mas matibay ang foundation ng ating buhay. Disiplina sa katawan ang unang hakbang tungo sa holistic discipline. Kapag malusog ang katawan, mas madali ang lahat: isip, emosyon, relasyon, trabaho, at pangmatagalang pamumuhay. Chapter 5: Disiplina sa isip at emosyon. Emotional regulation at self-control. Kung ang katawan ay pundasyon ng ating lakas, ang isip at emosyon naman ang sentro ng ating direksyon. Kapag hindi disiplinado ang isip, kahit gaano kalakas ang katawan, madaling mawala sa tamang landas. Kapag hindi disiplinado ang emosyon, kahit gaano katalino ang tao, madaling magkamali ng desisyon. Kaya mahalaga na ang disiplina ay hindi lamang physical, kundi mental at emotional din. Emotional regulation ay ang kakayahang kontrolin ang ating damdamin. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagagalit, nalulungkot, o natatakot. Ang ibig sabihin ay hindi tayo pinapadala ng damdamin sa maling desisyon. Ang taong disiplinado sa emosyon ay marunong maghintay bago mag-react, marunong mag-isip bago magsalita, marunong magpigil bago gumawa ng bagay na pagsisisihan. Self-control naman ay ang kakayahang pigilan ang tukso. Kapag may distraction, marunong tayong mag-focus. Kapag may temptation, marunong tayong tumanggi. Kapag may impulsive na damdamin, marunong tayong magpigil. Ito ang disiplina sa emotion, hindi pagiging malamig, kundi pagiging matatag. Pag-iwas sa procrastination at distractions. Isa sa pinakamalaking kaaway ng disiplina sa isip ay ang procrastination. Madalas nating sinasabi, mamaya na lang. Pero ang mamaya ay nagiging bukas, at ang bukas ay nagiging wala na. Ang procrastination ay hindi dahil tamad tayo, kundi dahil hindi disiplinado ang isip natin. Kapag disiplinado ang isip, natututo tayong tapusin agad ang dapat tapusin. Hindi natin hinahayaan na maubos ang oras sa social media, sa walang saysay na gawain, o sa mga bagay na hindi nakakatulong sa goal natin. Ang distractions ay parang maliliit na butas sa barko. Kapag pinabayaan, unti-unti nitong nilulubog ang barko. Kaya mahalaga ang disiplina sa focus. Kapag may gawain, alisin ang cellphone. Kapag may deadline, iwasan ang unnecessary meetings. Kapag may goal, piliin ang environment na nakakatulong. Mindfulness at focus bilang lifestyle practices. Ang mindfulness ay ang kakayahang maging aware sa kasalukuyan. Kapag mindful tayo, hindi tayo nadadala ng nakaraan o ng future. Nakikita natin ang ngayon, nararamdaman natin ang ngayon, at mas malinaw ang isip natin.
Ang focus ay ang kakayahang magbigay ng buong atensyon sa isang bagay. Kapag disiplinado ang isip, hindi tayo sabay-sabay gumagawa ng maraming bagay. Alam natin kung ano ang priority at doon tayo naglalagay ng energy. Kapag mindfulness at focus ay naging lifestyle, mas nagiging matibay ang disiplina. Hindi na tayo madaling matalo ng distractions. Hindi na tayo madaling matalo ng stress. Hindi na tayo madaling matalo ng emotion. Mga practical na estratehiya. Pomodoro Technique. Magtrabaho ng 25 minuto, magpahinga ng 5 minuto. Kapag may sistema, mas madaling mag-focus. Meditation. Kahit 10 minuto lang araw-araw, nakakatulong ito sa emotional regulation. Journaling. Isulat ang damdamin at isipin. Kapag naisusulat, mas malinaw, mas kontrolado. Digital detox, maglaan ng oras na walang gadgets. Kapag walang distractions, mas malinaw ang isip. Prioritization. Gumawa ng listahan ng top 3 priorities araw-araw. Kapag malinaw ang priority, mas disiplinado ang focus. Case studies ng disiplina sa isip at emosyon. Case study. 1. Carlo, ang college student. Si Carlo ay mahilig mag-procrastinate. Madalas cramming, madalas puyat. Pero nang simulan niyang gumamit ng Pomodoro technique at journaling, unti-unti siyang naging disiplinado. Sa halip na mag-Facebook, nag-aaral siya ng 25 minuto tapos pahinga. Sa halip na magpuyat, sinusulat niya ang schedule niya. Ang resulta, mas mataas ang grades, mas mababa ang stress. Case study 2. Elena, ang manager. Si Elena ay madalas magalit sa trabaho. Kapag may mali ang staff, agad siyang sumisigaw. Pero nang simulan niyang mag-meditate araw-araw, natutunan niyang kontrolin ang emosyon. Kapag may mali, humihinga muna siya ng malalim bago magsalita. Ang resulta, mas maganda ang relasyon sa team, mas mataas ang productivity. Case study 3. Ramon, ang freelancer. Si Ramon ay laging distracted. Madalas nasa social media, madalas hindi natatapos ang project. Pero nang simulan niyang mag-digital detox tuwing umaga, mas naging disiplinado siya. Sa halip na cellphone, nagbabasa siya ng libro. Sa halip na scrolling, nagfo-focus siya sa project. Ang resulta, mas maraming clients, mas mataas ang income. Disiplina sa isip at emotion. Bilang foundation ng leadership, kapag disiplinado ang isip at emotion, mas nagiging mabuting leader. Ang leader na marunong mag-regulate ng emotion ay hindi madaling magalit, hindi madaling mag-panic, hindi madaling mag-desisyon ng mali. Ang leader na marunong mag-focus ay hindi naliligaw sa distractions, hindi nalulunod sa stress, hindi nawawala sa vision. Ang disiplina sa isip at emotion ay hindi lang para sa sarili. Ito ay para sa relasyon, para sa trabaho, para sa komunidad. Kapag disiplinado tayo, mas nagiging inspirasyon tayo sa iba. Ang psychology ng emotional discipline. Ayon sa mga psychologist, ang emotion ay natural na reaction ng utak. Hindi natin kontrolado kung ano ang lalabas na damdamin, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Kapag may disiplina, natututo tayong magpigil, mag-isip, at magdesisyon ng tama. Ang emotional discipline ay hindi pagiging robot. Ito ay pagiging tao na marunong mag-handle ng damdamin. Kapag marunong tayong mag-regulate, mas nagiging matibay tayo sa stress, mas nagiging resilient tayo sa problema, mas nagiging consistent tayo sa goals. Mga hamon at paano ito malalampasan. Stress. Kapag sobrang dami ng gawain, madaling mawalan ng focus. Solusyon, mindfulness at prioritization. Negative emotions. Kapag galit o lungkot, madaling magkamali ng desisyon. Solusyon, emotional regulation at journaling. Distractions.
Kapag sobrang dami ng gadgets, madaling mawala sa focus. Solusyon, digital detox at Pomodoro technique. Konklusyon. Ang disiplina sa isip at emosyon ay hindi luxury. Ito ay necessity. Kapag disiplinado ang isip, mas malinaw ang direksyon. Kapag disiplinado ang emosyon, mas matibay ang relasyon. Kapag disiplinado ang focus, mas mataas ang productivity. Ang emotional regulation, self-control, mindfulness, at focus ay hindi dapat tingnan bilang sakripisyo. Ito ay pamumuhay. Kapag naging lifestyle ang mental at emotional discipline, nagiging mas matibay ang foundation ng ating buhay. Disiplina sa isip at emotion ang susi para maging consistent, resilient, at inspirasyon sa iba. Kapag ito ay nakaugat sa ating pagkatao, hindi tayo matitinag ng stress, hindi tayo matatalo ng distractions, at hindi tayo mawawala sa landas ng tagumpay. Chapter 6. Disiplina sa relasyon at trabaho. Pagpapanatili ng respeto at commitment sa tao. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa sarili. Isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay kung paano natin pinapahalagahan ang ating relasyon sa ibang tao. Kapag disiplinado tayo sa pakikitungo, mas nagiging matibay ang tiwala, mas nagiging maayos ang komunikasyon, at mas nagiging matatag ang samahan. Respeto. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa mood o situation. Kapag disiplinado tayo, marunong tayong magbigay ng respeto kahit mahirap, kahit hindi natin gusto ang tao, kahit may conflict. Ang respeto ay hindi optional. Ito ay disiplina. Commitment. Ang commitment ay hindi lang tungkol sa malalaking pangako. Ito ay tungkol sa consistency ng maliliit na bagay. Kapag sinabi nating darating tayo ng 9:00, darating tayo ng 9:00. Kapag sinabi nating gagawin natin ang isang bagay, gagawin natin. Ang commitment ay disiplina sa salita at gawa. Kapag may respeto at commitment, mas nagiging matibay ang relasyon. Hindi ito nakadepende sa emotion, kundi sa disiplina. Time management at productivity sa career. Sa trabaho, ang disiplina ay nakikita sa time management at productivity. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang resources. Kapag hindi disiplinado sa oras, kahit gaano katalino, mahirap magtagumpay. Time management. Ang disiplina sa oras ay hindi lang tungkol sa pagiging punctual. Ito ay tungkol sa tamang paggamit ng oras. Kapag disiplinado tayo, alam natin kung ano ang priority, alam natin kung ano ang dapat unahin, at alam natin kung paano iwasan ang distractions. Productivity. Ang productivity ay hindi tungkol sa dami ng oras na ginugol, kundi sa kalidad ng output. Kapag disiplinado tayo, hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa walang saysay na gawain. Nakatuon tayo sa mga bagay na may impact. Halimbawa, ang empleyado na disiplinado sa oras ay hindi lang pumapasok ng maaga. Siya rin ay marunong mag-focus sa trabaho, marunong mag-manage ng tasks, at marunong magpahinga para hindi ma-burnout. Paano nakakatulong ang disiplina sa teamwork at leadership? Ang disiplina ay hindi lang personal na bagay. Ito ay collective. Kapag disiplinado ang isang tao, nakakaapekto ito sa buong team. Teamwork. Kapag disiplinado ang bawat miyembro, mas nagiging maayos ang daloy ng trabaho. Walang palya, walang delay, walang excuses. Ang disiplina ay nagiging glue na nagdudugtong sa team. Leadership. Ang leader na disiplinado ay hindi lang nag-uutos. Siya ay nagiging role model. Kapag nakikita ng team na ang leader ay consistent, punctual, at committed, mas nagiging motivated sila. Ang disiplina ng leader ay nagiging inspiration ng team. Halimbawa, ang isang project manager na disiplinado sa deadlines ay nagiging dahilan kung bakit natatapos ang project sa oras. Ang isang teacher na disiplinado sa lesson planning ay nagiging dahilan kung bakit natututo ang mga estudyante. Ang isang parent na disiplinado sa oras ng pamilya ay nagiging dahilan
kung bakit nagiging matibay ang relasyon sa anak. Mga practical na estratehiya. Clear communication. Kapag malinaw ang usapan, mas madaling maging disiplinado sa commitment. Task prioritization. Gumawa ng listahan ng top priorities araw-araw. Accountability systems. Maglagay ng monitoring system para sa deadlines at commitments. Respectful boundaries. Magbigay ng oras para sa trabaho at oras para sa pamilya. Consistent habits. Gumawa ng routine sa oras ng trabaho at oras ng relasyon. Case studies ng disiplina sa relasyon at trabaho. Case study 1. Miguel, ang team leader. Si Miguel ay may team na madalas late sa submission. Pero nang simulan niyang ipakita ang disiplina sa sarili, lagi siyang on time, lagi siyang prepared, unti-unting natutunan ng team na sumunod. Ang resulta, mas mabilis ang project completion, mas mataas ang morale. Case study 2. Teresa, ang nurse si Teresa, ay madalas pagod sa trabaho. Pero dahil disiplinado siya sa oras, natutunan niyang maglaan ng oras para sa pamilya. Kahit busy, consistent siyang nagdi-dinner kasama ang anak. Ang resulta, mas matibay ang relasyon, mas masaya ang pamilya. Case study 3. Andres, ang entrepreneur. Si Andres ay may maliit na negosyo. Madalas siyang nahihirapan sa time management. Pero nang simulan niyang gumamit ng planner at mag-set ng clear priorities, naging mas productive siya. Ang resulta, lumago ang negosyo, mas naging stable ang income. Disiplina sa relasyon bilang legacy. Kapag disiplinado tayo sa relasyon, hindi lang tayo ang nakikinabang. Nakikita ito ng pamilya, ng anak, ng kaibigan. Nagiging inspirasyon tayo. Halimbawa, ang magulang na disiplinado sa oras ng pamilya ay nagiging role model sa anak. Ang leader na disiplinado sa commitment ay nagiging inspirasyon sa team. Ang simpleng tao na may respeto at consistency ay nagiging motivation sa komunidad. Ang psychology ng relational discipline. Ayon sa mga psychologist, ang relasyon ay hindi lang nakabase sa emotion. Ito ay nakabase sa consistency. Kapag disiplinado tayo, mas nagiging matibay ang relasyon. Hindi ito nakadepende sa mood, kundi sa commitment. Ang relational discipline ay hindi pagiging perfect. Ito ay pagiging consistent. Kapag consistent tayo sa respeto, sa oras, sa commitment, mas nagiging matibay ang relasyon. Mga hamon at paano ito malalampasan. Conflicts. Kapag may conflict, madaling mawalan ng respeto. Solusyon. Emotional regulation at clear communication. Stress sa trabaho. Kapag sobrang dami ng gawain, madaling mawalan ng oras para sa pamilya. Solusyon. Time management at boundaries. Procrastination. Kapag hindi disiplinado sa oras, madaling madelay ang commitments. Solusyon. Prioritization at accountability. Conclusion. Ang disiplina sa relasyon at trabaho ay hindi luxury. Ito ay necessity. Kapag disiplinado tayo sa respeto, mas matibay ang relasyon. Kapag disiplinado tayo sa oras, mas productive ang trabaho. Kapag disiplinado tayo sa commitment, mas nagiging inspirasyon tayo sa iba. Ang teamwork at leadership ay hindi lang tungkol sa skills. Ito ay tungkol sa disiplina. Kapag disiplinado ang leader, mas nagiging motivated ang team. Kapag disiplinado ang team, mas nagiging successful ang project. Disiplina sa relasyon at trabaho ang susi para maging consistent, resilient, at inspirasyon sa iba. Kapag ito ay nakaugat sa ating pagkatao, hindi tayo matitinag ng stress, hindi tayo matatalo ng conflicts, at hindi tayo mawawala sa landas ng tagumpay. Chapter 7. Ang buhay na may disiplina. Long-term vision.
Paano manatiling consistent? Kapag naririnig natin ang salitang disiplina, madalas itong naiisip bilang pang-araw-araw na gawain. Gumising ng maaga, mag-exercise, mag-aral, magtrabaho. Ngunit ang tunay na halaga ng disiplina ay nakikita hindi lamang sa araw-araw, kundi sa pangmatagalang direksyon ng ating buhay. Ang disiplina ay hindi sprint. Ito ay marathon. Ang taong may long-term vision ay hindi lang nakatuon sa kasalukuyan. Nakikita niya ang hinaharap at ang bawat maliit na hakbang ay nakatali sa mas malaking layunin. Kapag may disiplina, hindi tayo natatali sa instant gratification. Natututo tayong maghintay, magtiis, at mag-invest sa kinabukasan. Halimbawa, ang isang estudyante na araw-araw nagbabasa ng kahit 20 minuto ay hindi agad nakikita ang resulta. Pero sa loob ng ilang taon, nagiging pundasyon ito ng kanyang tagumpay. Ang isang empleyado na araw-araw nag-aaral ng bagong skill ay hindi agad napopromote. Pero sa loob ng ilang taon, nagiging leader siya. Ang isang magulang na araw-araw naglalaan ng oras sa anak ay hindi agad nakikita ang epekto. Pero sa loob ng ilang taon, nagiging matibay ang relasyon. Consistency ang susi. Kapag araw-araw tayong disiplinado, kahit maliit ang hakbang, nagiging malaki ang epekto sa long-term vision. Disiplina bilang legacy at inspiration sa iiba. Ang disiplina ay hindi lang para sa sarili. Kapag ito ay naging lifestyle, nagiging inspiration tayo sa iba. Ang ating consistency ay nagiging modelo para sa pamilya, kaibigan, at komunidad. Legacy. Kapag disiplinado tayo, nag-iiwan tayo ng marka. Hindi lang sa achievements, kundi sa values. Ang anak na nakikita ang magulang na disiplinado ay natututo ng parehong ugali. Ang team na nakikita ang leader na consistent ay nagiging motivated. Ang komunidad na nakikita ang tao na may disiplina ay nagiging mas matibay. Inspiration. Ang disiplina ay nakakahawa. Kapag nakikita ng iba na kaya nating mag-focus, magtiis, at magtagumpay, nagiging inspiration ito. Hindi natin kailangang magsalita. Ang ating kilos ay nagsasalita. Halimbawa, ang isang simpleng tao na araw-araw nag-ehersisyo ay nagiging inspiration sa kapitbahay. Ang isang empleyado na consistent sa trabaho ay nagiging inspiration sa mga kasama. Ang isang magulang na disiplinado sa oras ng pamilya ay nagiging inspiration sa anak. Practical roadmap para gawing lifestyle ang disiplina. Kung gusto nating gawing lifestyle ang disiplina, kailangan natin ng roadmap. Hindi sapat ang motivation, hindi sapat ang willpower. Kailangan ng malinaw na plano. Define your vision. Alamin kung ano ang long-term goal mo, career, family, health. Kapag malinaw ang vision, mas madaling maglagay ng disiplina. Break it down. Huwag agad tumingin sa malaking goal. Hatiin ito sa maliliit na hakbang. Kapag maliit ang hakbang, mas madaling maging consistent. Create systems. Gumawa ng routine at environment na nakaayon sa goal. Kapag may sistema, hindi na kailangan ng malaking willpower. Track progress. Gumamit ng journal o app para makita ang progress. Kapag nakikita ang resulta, mas nagiging motivated. Stay accountable. Maghanap ng kaibigan o grupo na magmo-monitor sa iyo. Kapag may accountability, mas nagiging consistent. Adjust when needed. Ang disiplina ay hindi rigid. Kapag may pagbabago, mag-adjust. Ang mahalaga ay consistency, hindi perfection. Case studies ng buhay na may disiplina. Case study. 1. Jose ang OFW. Si Jose ay nagtrabaho sa ibang bansa. Araw-araw, nagtatabi siya ng maliit na halaga mula sa sweldo. Hindi siya nagpadala sa tukso ng luho. Sa loob ng 10 taon, nakapagpatayo siya ng bahay at negosyo. Ang kanyang disiplina ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Ngayon, siya ay inspiration sa komunidad. Case study 2, Lorna.
ang teacher. Si Lorna ay araw-araw naglalaan ng oras para magbasa at mag-research. Kahit busy, hindi siya tumitigil sa pag-aaral. Sa loob ng ilang taon, naging eksperto siya sa kanyang field. Ang kanyang disiplina ay nagbigay ng legacy sa mga estudyante. Ngayon, siya ay role model sa mga guro. Case study 3, Ernesto, ang retiree. Si Ernesto ay araw-araw nag-eehersisyo at kumakain ng tama. Kahit matanda na, malakas pa rin ang katawan. Ang kanyang disiplina ay nagbigay ng inspirasyon sa mga apo. Nakikita nila na ang healthy lifestyle ay hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Ang psychology ng long-term discipline. Ayon sa mga psychologist, ang long-term discipline ay nakabase sa identity. Kapag iniisip natin na ako ay isang disiplinadong tao, mas nagiging natural ang kilos natin. Hindi na ito tungkol sa gagawin natin, kundi tungkol sa kung sino tayo. Kapag ang disiplina ay nakabase sa identity, mas nagiging matibay. Hindi ito nakadepende sa motivation, kundi sa pagkatao. Kapag iniisip natin na tayo ay disiplinado, mas nagiging consistent tayo. Mga hamon at paano ito malalampasan. Burnout. Kapag sobrang dami ng gawain, madaling mawalan ng energy. Solusyon, magpahinga, mag-adjust, huwag pilitin ang perfection. Distractions. Kapag sobrang dami ng tukso, madaling mawala sa focus. Solusyon, alisin ang distractions, mag-focus sa priority. Negative emotions. Kapag may stress o problema, madaling mawalan ng consistency. Solusyon, emotional regulation at mindfulness. Plateaus. Kapag hindi nakikita ang progress, madaling sumuko. Solusyon, magtiwala sa proseso, tandaan ang compounding effect. Disiplina, bilang pamumuhay, hindi pansamantala. Ang disiplina ay hindi project na may deadline. Hindi ito challenge na may katapusan. Ito ay pamumuhay na walang hangganan. Kapag naging lifestyle ang disiplina, hindi na natin kailangang pilitin ang sarili. Nagiging natural na ugali, nagiging bahagi ng pagkatao, nagiging tulay sa pangmatagalang tagumpay. Halimbawa, kung ang goal mo ay pumayat, hindi dapat matapos ang disiplina kapag na-achieve mo na ang timbang. Dapat tuloy-tuloy ang healthy lifestyle. Kung ang goal mo ay makapasa sa exam, hindi dapat matapos ang disiplina kapag nakapasa ka na. Dapat tuloy-tuloy ang learning. Conclusion. Ang buhay na may disiplina ay hindi tungkol sa sakripisyo. Ito ay tungkol sa pamumuhay. Kapag ang disiplina ay naging lifestyle, nagiging mas matibay ang foundation ng ating buhay. Ang long-term vision ay hindi nakukuha sa motivation. Nakukuha ito sa consistency. Ang legacy ay hindi nakukuha sa biglang effort. Nakukuha ito sa araw-araw na disiplina. Ang inspirasyon ay hindi nakukuha sa salita. Nakukuha ito sa kilos. Kapag ang disiplina ay nakaugat sa ating pagkatao, hindi tayo matitinag ng stress, hindi tayo matatalo ng distractions, at hindi tayo mawawala sa landas ng tagumpay. Ang buhay na may disiplina ay buhay na may direksyon, may legacy at may inspiration. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.